What's up guys? For today's video, tuturuan kita kung paano mag-estimate ng dos aguas using rib type. And isali ko na rin dito yung updated price as of July 2024 para meron kang maging basis before ka mag-order ng roofing sa iyong supplier. Nitong mga nakaraang araw kasi hindi ako nakapag-vlog outside dahil sa bagyo. Then, tinamaan pa ako ng lagnat. Almost 3 days ako nilagnat. So, ito na lang muna yung gagawin ko ngayon. Tuturuan kita kung paano mag-estimate. So, let's go! Okay. Sa pag-estimate ng dos aguas, ang kailangan natin una, yung sukat. So, bale yung magiging style ng sukat dapat yung sa sketch natin is nasa top view. So, dun sa top view, yung bahay, ganyan to, yung magiging itsura niyan. Yan. Then, next na gagawin is saan yung arrow. Yung arrow na yon, yun yung pupuntahan ng tubig. So, sa banda, tsaka dito. Then, yung sukat. Pagka sa sukat, ang kailangan natin, yung sukat dito, then tsaka sukat dito, at itong ating lalatagan. Let's say itong lalatagan natin is nasa 12 meters. Then, itong dalawang arrow na to, let's say, parehas sila na let's say 6 meters and then 6 meters. Ito na yung haba ng magiging yero natin. Ngayon, sa pag-compute ng panel, meron tayong ginagamit na formula. So, panel is equal to yung sa quantity niya is equal to width divided by effective width. Yan. Yung width na ito yung width nung ating lalatagan. Itong 12 meters kasi parehas naman sila. So, 12 meters yung gagamitin natin na width. Yung effective width, ito yung effective width ng yero. Yung sa gagamitin natin na yero is rib type. Ito yung effective width niya. 1.055 or itong isa na 1.070. So, doon na lang tayo sa mas malapad. So, ang quantity is equal to width. Yung width niya is 12 meters divided by effective width ng yero na 1.0 centimeter. So, that is equal to 12 divided by 1.070. That is 11.21 pieces. So, itong 11.21 pieces na itong isang side lang na ito. So, dalawang side. Bali, ang gawin na lang natin is walang nagpro-produce na manufacturing ng kalahati lang. So, ang gawin natin, ito, 11.20, gawin na natin 11 and a half. So, 11 and a half dito na part. 11 and a half, yung gagamitin natin dito. Then, 11 and a half dito. Yung kalahati na lang dito na lang sa kabila gamitin kasi pwede naman yun sa rib type. So, 11, 23 pieces yung total. Yun na yung quantity ng ating panel. Ngayon, sa pagpresyo ng roofing, ang kailangan nila yung area or yung linear meter. Ang formula ng linear meter is equal to quantity times itong haba ng yero natin.
So, parehas naman sila ng haba. So, gawin natin 6 meters. 6 meters. Set. So, 23 yung quantity natin kanina. Linear meter, 23 pieces times 6 meters. LM is equal to 138 linear meter. Yan na yung papapresyohan natin sa supplier. Ngayon, sa pricing, ngayong July 2024, meron kasing tatlong standard ng thickness. Merong 0.4, 0.5, tsaka 0.6. Ngayon, dun muna tayo sa gitna lang. Yung 0.4 yung pinakamanipis, 0.5 katamtaman, 0.6 yung pinakamakapal. So, dun lang tayo sa 0.5. Ang presyo ng 0.5 ngayon, so ito, i-multiply lang natin ito sa, yung average pricing is nasa 330 per linear meter. As of July ito. Yan. So, yung total na natin dyan is magiging 138 times 330, 45,540. Ito na yung average pricing ng total mo dito sa 12 meters by 6 meters na roofing. So, yan, 45,540. Ito, 0.40 ay 0.50 mm na rib type. Yan. Ganun lang siya kasimple. Next natin is yung kanyang bended accessories. Sa pag-compute ng bended accessories, simple lang yan. Yung drawing natin kanina, ayan. This is 12 meters, and then 6 meters, then 6 meters. So, sa pag-compute ng bended, ang standard na sukat ng isang bended accessories is nasa 8 feet or that is 2.44 meter. Pero kailangan natin bawasan ng 10 cm para doon sa kanilang overlapping pagka nag-install na sila. So, magiging effective length na lang niya is 2.34. And sa pag-compute ng quantity ng bended, ito parang lang din doon sa may natin sa panel. Ang pinagkaiban lang, quantity is equal to length divided by effective length. So, itong 12, 6, tsaka 6, length lahat yan. Yan, itong effective length, yun na yung sinasabi ko kanina na 2.34 meter. Ito na yung length, effective length nung bended accessories natin. So, unahin natin i-identify yung mga klase ng bended na gagamitin natin dito. So, dito sa gitna, ang ilalagay natin dyan is ridge roll. Then, dito na part, yung sa may arrow kanina. Oops. Yung sa arrow natin kanina, that is our gutter. So, let's say outside gutter. Ayan. And then, dito na dalawa na magkabilaan na side, that is our end flashing. And flashing, and flashing, then and flashing. Yan. So, na-identify na natin lahat ng gagamitin na bended accessories. Ilagay na natin dito sa formula na dito. So, quantity, unahin na natin tong ridge roll.
reach roll is equal to length divided by effective length. So, reach roll natin, ang length niya is 12 meters divided by 2.34. That is 5.12 pieces. Pero dahil walang nagpo-produce ng 0.12 piece, gawin natin, i-round up na natin yan into whole number kasi isang side lang yung lalagyan natin. So, this is considered as 6 pieces. Yan. Next natin is itong kanyang gutter. Itong OG. So, yung kanina na 12 divided by 2.34, yung kanina na 5.12 pieces, ginawa na natin na 6 pieces. Pero dahil dalawa dito, i-round up lang natin into kalahati. So, that is times 2. 10.25, then round up natin. So, that is 11 pieces na itong outside gutter natin. Kasi hindi natin pwedeng i-times 2 na 6 kasi sobra na agad tayo ng isang piraso. Kasi dito, pagka pinag-add natin, 10.25 lang times 5.12 lang times 2, 10.25. So, 11 pieces lang para hindi ma-overestimate. Then, next natin, itong mga end flashing. So, 4 yan. 6 divided by 2.34. Ay, walang point. That is 2.56 or i-round up natin into 2 and 3/4. So, ang ano lang nito is 2 and 3/4. Yan. Yung 2.75 times 4, that is 11 pieces. So, and flashing natin is 11 pieces also. So, that's it. And may ina-add pa ako dito na isang bended accessories pa. Dito sa palibot ng outside gutter and flashing, palibot niya, nilalagyan ko yan ng fascia cover. Ang purpose ng fascia cover is para ma-protect yung ating fascia board. Kunwari, ang fascia board natin is 2x10 na zipper lins, mapoprotect niya against dun sa kalawang kasi hindi siya madadapuan ng mga acid rain, gano'n. So, nag-a-add ako ng fascia cover. Fascia cover natin, pag-add din lang natin itong dalawa. So, we have 22 pieces. Yan lang yung kung paano i-solve yung quantity ng bended. Excuse me. Now, identify natin kung ano yung mga sizes nito para malagyan natin ng presyo. So, yung reach roll, ang standard na ginagamit dito is size 18 inches. Then, yung outside gutter, ang standard na ginagamit kapag 2x10 na fascia is 24 inches, cut 24. Ganun din sa end flashing, cut 24. Yung fascia cover naman is nasa ano lang yan, 9 inches, cut 9 inches. So, doon na tayo sa presyo. Ang presyo ng reach roll na 18 inches, that is as of July 2024, that is 435 pesos per piece. Then, sa cut 24 inches naman na gutter, ang presyo niyan is nasa 490 pesos per piece. Then, ito, 490 din. And then, itong 9 inches, that is 225 pesos per piece. So, total natin, lahat-lahat, ang total cost mo ngayon sa bended accessories is, that is 6 times 435
plus 22 times 490 plus 22 times 225, that is total of 18,340 pesos. Yan yung total cost mo na ng bedded accessories para sa 12 meters by 12 meters na yero na bubong. So, 18,000. Ito, 0.50 mm din ito. Yan. Average pricing as of July 2024. So, let's move on to hardware accessories para meron tayong magamit sa pag-install nito. Medyo ito yung maraming formula na magagamit. So, sa tech screw, ang gagamitin natin na tech screw para sa rib type na 1.070 mm na effective width is yung tech screw na 12 by 55 yung size. So, ang formula para sa tech screw is linear meter times ito para sa diamond type na pag-install. 3.5, that is constant, divided by 60 cm. Itong 3.5 na ito yung magagamit na, kasi pa-diamond style yung gawin natin na tech screw, kasi ayoko nung full tech screw kasi ang daming butas nun. Tsaka parehas lang din naman sila ng tibay kapag ka naka-diamond type. Then, tong 60 cm na ito yung purlin spacing. 60 kasi ito yung standard na ginagamit ng mga contractor. So, LM, yung LM natin kanina, that is 138 LM. 138 times 3.5 divided by 60, that is ilang pieces? 138 times 3.5 divided by 0.6, 805 pieces na tech screw. Pero dahil baka may ma-reject or may mga mahulog, mag-add tayo ng 25 pieces. That is 830. Yung 25 pasobra lang para hindi tayo nabibitin. So, 830 pieces. And then, next natin is yung blind rivets. Yung blind rivets naman, ang size na ginagamit namin usually is 532 by 1/2. Yan, size. Ang ano naman nito, ang formula niya is quantity, total quantity ng bended times 25. This is average lang So, total quantity ng bended natin, 6, 22, 44 plus 6, that is 50 pieces na bended accessories. So, 50 times 25, that is equal to 1,250 pieces plus factor of safety, 25. So, 1,275 pieces. Yeah. And then, next natin is silicone sealant para meron tayong para hindi mag-leak yung mga lapping natin sa mga bended. So, silicone sealant, ang madalas lang na ginagamit dito is yung clear, yung clear na sealant para sa roofing talaga. So, ang formula naman ng silicone sealant is total quantity ng bended divide it by 5. Ito, averaging lang. Depende pa rin yan sa size ng bended accessories.
Pero dahil dito, standard naman siya. So, ito yung ginagamit ko. Divide by 5. Yung fascia cover, madalas nilalagyan din para hindi pasukin ng tubig doon sa ating fascia board. So, sasalin na natin. So, that is 50 divided by 25. Ay, shit. 5 pala. That is 10 tubes. Yan. Then, next natin is yung kanyang pang-retouch. Doon sa ating mga bended accessories, tapos doon sa ating yero, hindi maiwasan talaga na may magasgas yan. Either doon sa delivery, doon sa biyahe pa lang, pagka lubak-lubak yung daan, baka nagagasgas na yan na hindi namamalayan, o di kaya pagka inaakyat and in-install na, meron at meron talaga yan magagasgas. So, kailangan natin is pang touch-up. So, touch-up paint. Yan. Ang formula ko naman dito is LM nung yero. Ito, 138. Bali, dalawa to eh. LM divide by 150. Ito yung isang para sa yero. Then, plus natin para naman sa bended. Ang bended ko naman is 50. Ito, quantity ng bended, total quantity, divide by 30. Yan. So, LM natin is 138 divided by 150 plus quantity ng bended, 50 divided by 30. So, that is equal to 138 divided by 150 plus 50 divided by 30. That is 3 cans kasi walang 0.58 na sinusupply. So, 3 cans. Yeah. And then, last na ginagamit para sa mga accessories is yung kapag may gutter, ito, meron tayong gutter dito, meron kaming nilalagay na underbody coating para dun sa loob ng gutter kasi backcoat lang yon para protected pa rin yung ating backcoat. So, underbody coating, yan, UBC. Ang formula ko naman dito is quantity ng gutter quantity ng gutter times yung lapad niya, that is cut 24 inches or in meters, that is 0.6 meter, times yung length niya na 8 feet or that is 2.44 divided by 15. Itong 15 constant. So, quantity ng gutter natin. So, quantity is 11 times 0.6 times 2.44 divided by 15. That is 1.07. Pero dahil 0.0 na lang yon, 1 ka na lang yan. Kasi masyado ng pipirin na lang konti para isang lata na. And then, para sa insulation naman, simple lang, pagka sa insulation, ang madalas na ginagamit is PE foam, or yung mas prefer ko na gamitin is yung bubble insulation, single bubble. Pares lang sila ng lapad na 1 meter by 50 meters. So, dun muna tayo sa PE foam na, let's say, 5 mm. 5 mm na double-sided foil. So, ang formula naman nito is LM divided by, ang size nito is 1 meter by 50 meter. So, ang magiging divisor natin dito is 46. Yung 4
centimeter kasi, yun yung magiging overlapping niya kapag in-install. So, LM natin, that is 138 divided by 46. So, 138 divided by 46, that is 3 rolls. Sakto. 3 rolls. Yan. So, kompleto na natin na gagamitin. Ito, minsan, nilalagyan ng ng wire mesh para hindi magsag. Pero hindi na natin nasasali kasi mahal ang wire mesh. Gamit na lang kayo ng tawag dito, yung wire. So, yun na lang. Para sa presyo, ang standard pricing para sa tech screw na 12 by 55 is nasa 1.80 peso. Then sa blend rivets, nasa 0.70 cents. Then sa silicone sealant, nasa 270. And then, And then sa touch-up paint or touch-up spray is nasa 470 or 70 pesos. And yung underbody coating na yan is nasa 820. And then yung PE foam na 5mm at ang average price ngayon nito is nasa, I think, nasa 3,500 per roll. So, total na natin. That is equal to, so 830 times 1.8 plus 1275 times 0.70 plus 10 times 270 plus 3 times 470 plus 820 plus 3 times 35. That is total of 17,816.50 pesos. So, yun na lahat ang magagamit para sa 12 by 12 na area ng bahay mo, ng roofing mo. So, overall natin, meron tayong panel na total of 45,540. And then, doon sa bended na 18,340. And then sa ating mga hardware accessories, total of 17,816.50. So, ang overall total natin para sa 12 by 12 na area is tumataginting na 45,540 plus 18,340 plus 17,816.5, 81,600. 696.5. Itong 81,696.50 na ito is average pricing 4.50 mm. So, kung gusto mong medyo makabawas-bawas konti, ang gamitin mo 0.4. Kung gusto mo naman na medyo mababa ito sa plan mo na budget, then mag 0.6 ka, okay lang din para tumaas konti. Pero ito, material cost pa lang po ito. Wala itong installation cost at saka delivery charges. So that's it. I hope you get value from this video because that is my mission, to give you a useful roofing information. So if you want to help support me on that mission, please do subscribe
Until next time, see ya! Keep hustling!